Umani ng kaliwat ka ng reaksyon mula sa mga Pinoy purists at fans ang naging paayag kamakailanlan ng boxing legend na si Manny Pacman Pacquiao hinggil sa hypothetical matchup sa pagitan ni Naoya the Monster Inoue at ang kanyang mortal na karibal na si Juan Manuel Marquez. Sa isang panayam, naging matapang ang prediksyon ni Pacquiao. Kaya umanong talunin ni Inoue ang isang prime Marquez at ayon kay Pacman, ang bilis at kakayahan ni Inoue na paikutan o out-angle ang kalaban at magbitaw ng mga matatalim na counters ang magiging susi para magapi ang Mexican legend. Ngunit ang mas kumukuha ng atensyon ng publiko ay ang huling hirit ng pambansang kamao na sa lahat ng mga aktibong boksingero ngayon, si Inoue ang may pinakamalapit na estilo at skill sa kanya. Hindi nagustuhan ng maraming fans ang tila pag-angat ni Pacquiao kay Inoue habang ibinababa naman ang level ng kanyang nakalaban noon na pinatulog siya at yan ay walang iba kundi itong si Juan Manuel Marquez. Sa mga social media platforms, mabilis na kumalat ang mga kontra-argumento. Maraming fans ang naniniwala na kahit special talent sa Inoue, hindi pa rin siya makalibel sa peak o prime na Marquez. Kung si Pacquiao mismo na mas mabilis, mas malakas at mas unpredictable kaysa kay Inoue ay nahirapan at paulit-ulit na natatamaan ng mga counterpunches si Marquez, paano na raw si Inoue? Kung si Pacman ng mga kwento ay hindi nakaligtas sa counter ni Marquez, paano pa ang isang Inoue na hindi naman kapantay ang kabuang skills ni Manny? Git na isang tanyag na boxing analyst sa YouTube. Marami naman ang nagsasabi na baka naka-filter ang pananaw ni Pacquiao dahil sa paghanga nito sa Japanese champion. Ngunit malayo raw ito sa realidad ng laro. Pero ikaw ang kwento, agree ka ba sa sinabi ni Pacman? Samantala, sa gitna ng ingay tungkol sa Inoue Marquez debate, muling uminit ang usapin tungkol sa pinakanihintay na rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ito ay matapos kumalat ng video mula sa iba't ibang vloggers na nagsasabing done deal na o official na ang laban. Agad namang naglabas ng paglilinaw ang kampo ni Pacquiao sa pamamagitan ng MP Promotion CEO na si Jazz Mather upang tapusin ang mga espekulasyon. Manny has made any official statement about the status of the fight against Floyd. Rather, it's a signed professional bout and hasn't been cancelled. People need to stop spreading rumors and or fabricating stories. At ayon kay Mather mga kwento, bagamat may pinirmahang kasunduan, hindi ito nangangahulugan na tuloy na ang laban. May mga detalye pa na silang inaayos kasamang kampo ni Mayweather at hinihintay pa ang tugon ng kanilang mga legal counsel. Kaya naman, narito ang matinding pagplansya sa negosasyon at Netflix deadline. Sa huling bahagi ng pahayag ni Mather, binanggit niya na ang presyo na dala ng oras, partikular na ang ugnayan sa streaming giant ng Netflix. Nilinaw ng Team Pacquiao na ang negosasyon ay ongoing pa at hindi ito on pero hindi rin ito off. Pinayuhan ng mga taga-anga na huwag basa-basa maniwala sa mga clickbait na balita mula sa mga vloggers na naghanap lamang ng mga views. Mga kakwento, sa pagitan ng mainit na diskusyon kung sino nga bang mas magaling kina Inoue at Marquez at ang tila walang katapusang serye ng Mayweather-Pacquiao 2, nananatiling sentro ng usap-usapan ng pambansang kamao. Isang bagay ang sigurado, sa loob o labas man ng ring, ang bawat salitang binitawan ni Manny Pacquiao ay may bigat na kayang yumanig sa buong mundo ng boxing. Pero dahil nakapirma na si Pacman at Floyd, matutuloy ang laban dahil malaking babayaran ni Floyd kung mag-breach of contract o hindi pagsunod ng kontrata. Pero sa ngayon, dahil hindi pa tapos ang negosasyon, mali ang nagsasabing Pacman vs Floyd is on dahil hindi pa pala tapos ang negosasyon at ayon yan sa Team Pacman. Kaya naman, hintayin natin ang final announcement ng Team Floyd at Team Pacman. Sa bawat suntok may pangarap, sa bawat Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.